God, di ba natin siya bigyan ng malakas na clap of praise? Tonight you want to praise you, Jesus. You want to start the year right and give you all the glory. You want to praise you and claim that you are King of this year. The same as you are the King of last year and the previous years, God. And we welcome yung lahat ng mga bagay na gusto mong buksan sa buhay namin. Winawelcome namin, Panginoon, yung kalooban mo na matupad sa buhay namin. Winawelcome namin, Panginoon, lahat ng mga pangako mo na maranasan ng aming simbahan at ng mga simbahan sa paligid namin. And nananatili kami, Panginoon, na nanampalataya sa iyong kapangyarihan at gumagalak sa iyong kadakilaan at gusto namin itaas sa pangalan mo magpakailanman. Salamat, Panginoon, sa pagiging Diyos namin na tagapagligtas. Salamat sa pagiging hari namin na ikaw mismo, Panginoon, na namumuno sa simbahan ito, na namumuno sa samahan ito. And salamat, God, because you do great things every year. Lord, as we continue to sing for you, as we continue to sing about you, may this be a precious sacrifice in your midst. Maranasan ng Panginoon, maramdaman mo kung ano yung nilalaman ng mga puso namin. Buong habag, Panginoon, umaawit sa iyo, nais kang halanahin ngayong gabi. And as we worship you, may your presence come down with us in this place tonight. Worship His majesty unto Jesus, be your glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto
Salamat, Panginoon, sa iyong kahangahangang pagmamahal sa amin. Kahangahangang pagkilos sa ginawa mo sa aming buhay. Lord, tunay po kayong buhay po namin. Kayo ang aming pag-asa. Kayo ang aming kalakasan. Kaya sa taong ito ng aming pagpasok, Ikaw, Panginoon, ang aming
kinakapitan, Panginoon. We know, Lord, kapag kami sa iyo, nakapokus, Panginoon, kayo kapag kami, Panginoon, sa iyo, nakadigit, Panginoon, at kayo ang pangunahin sa aming buhay. Yung taon pong namin ito, Panginoon, ay sigurado kami, Panginoon, ay nasa iyong kalooban. Lord, salamat. Salamat sa isang taong nakalipas, na kami po'y sinamahan mo, inigatan. Yes, Lord. Nakaranas man ng mga pagsubok, pero Panginoon, di mo kami pinitawan. Nakaranas man ng karamdaman, pero pinagaling mo kami, Panginoon. Nawalan man kami, pero Panginoon, di mo nahiyaan tuloy-tuloy because na kayo po ang aming naging provider. May mga naging katanungan sa aming mga puso't isipan, pero sinagot mo ito, Panginoon, ng iyong napakasarap ng mga pangako at mga salita, Panginoon. Nagkaroon kami, Panginoon, ng mga ibang-ibang nadaanan, pero Lord, kayo pa rin, Panginoon, ang tamang daan na aming pong dinaanan. Kaya, Panginoon, hindi po kami naligaw, hindi po kami nawala. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil napuno kami marami ng mga iba't ibang emosyon, pero Panginoon, nangibabaw pa rin ang iyong kapangyarihan, ang iyong banal na Espiritu ang sumaamin. Kaya, Panginoon, di kami tuluyang bumagsak sa mga negatibong emosyon, pagkas binigyan mo kami ng wisdom and direction, na magpatuloy kami, Panginoon, na humapin, magtiwala sa iyo, na kayo pong bahala, Panginoon. Sinarito kami sa unang taon ng midweek service, Panginoon. Lord, we give you all the glory, all the praises. We honor you. We shout hallelujah.
somebody and pray po natin. Unang tao ipag-pray mo sa church, no? Sa unang taong ito, hanap kayo ng tao gusto niyo ipag-pray. Gusto niyo i-bless. Itong prayer, no? 1 or 2. Hanap kayo. And give your, bigay niyo blessings sa kanila. Okay? For somebody, especially kung hindi niyo pa na ipag-pray, magsigyan na. Online, samahan niyo po kami. Pray for somebody. Pray for your family. Meron po kayo isang bahay. Pray po natin. Lord, sa namin mo, bless. Magpapapakos pa rin ng langit. Hallelujah. Hallelujah. Glorious. Glory to you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, I'm praying for Pastor Darwin right now. Lord, bless him with kanyang life, patuloy, kanyang kalusugan. And Father God, bless mo po ang kanyang ministry, Lord. Sa unang sa Lord, nais ko po, itaas mo po sa si Pastor Darwin together with his family ang kanyang ministry. Lord, patuloy naman po, biling mo, patuloy Panginoon, ang law mo, patuloy Panginoon, kanyang provision, patuloy Panginoon, ang Panginoon, ang pangyarihan mo Panginoon sa kanila. Hallelujah. Oh yes. Hallelujah. Kasi po yung church na kinakahan mo, yung congregation, Panginoon, maging ang gawain, Panginoon. Hallelujah. At palayan, Panginoon. Glory to you, Lord Jesus. Sa iyo po siya nakabilin, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Glory, glory to your name, Lord. Hallelujah. Parigan, nasa pita sa iyo, nasa online, nasa live streaming, Panginoon. Ang mga Panginoon ng kanilang nilipisan ka ng puso, Panginoon, I pray, bless mo sa mga po sila, Panginoon. Lord, nasa pita namin po sa iyo, si Jean, Panginoon, Lord, bless mo siya sa mga dahil, Lord, bless mo rin mo si Patrick sa kanyang kinagulungan. Lord, I pray for Sister Lisa, Lord, family ng mga maraming po, panigan, at yung mga dilibusan, kung hindi sila pag-provide. Lord, I'm praying for yun din ang family ng Panginoon. Ay mga pag-umilos na mga buhay, alang mga pakailang kayo buhay, and magilipan lang kayo po ang lagay ko sa mga pag-ulisin ito. And also, I'm praying for Diyos, at mas Panginoon, ay manayon sa tabahan. Lord, sa kanyang mga tinuturuan, Panginoon, eh, kung kanyang naging direction, Panginoon, kayo kung bigay sa kanya. And also, Lord, I pray for Kim, Lord, yung kanyang family, kanyang Glenn, Panginoon, kung dito bless na magiging business na Panginoon, kayo po magpala, kayo po ang sumama, Panginoon. Lahat na ito, paano sinaseryo po namin ng panalangin, tinataas sa iyo, Panginoon, kayo po patuloy magpala, Panginoon. Si Brother Santos, Lord, or Coposa, Nercy Ordonez, Obligaria, D. Sabado, Gregorio Prince, Maribel Banailo, Nora Obrigo, Melody Grace Fernandez, Gutierrez Cristina Gonzalez, Malu Marquez, Alice Rotoni, Redondo, Lord, nataas po namin sila sa iyong Panginoon.
Ano po yung kalapangin natin dito sa mga puso, Panginoon? Aming malinis, Josephine Arevalo, Angeles Melanie Francisco, Carla Carlos Reyes, Joy Jose Rio Montesilio, Joker Bernardo Daisy Habinam, Berna Solis Ignacio, Edison L. Madrideo, Sally Luna Madrideo, Ale, Asoka. Lord, Manigan, siya po namin sila yung hinahabilitin natin sa Panginoon. Let your favors, let your blessing be with them. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po sa pagkakataon, Lord, na nagkaroon kami ng pribileyo. Mag-bless po kami ng panalangin. Sa Manigan, kung po yung tinaasan ng dalangin, Panginoon, para sa kanilang kapwa o sa aming kapwa, Lord, dinggin mo nga po ito. Kayo mga po duminig ng aming dalangin at kayo po ang magpala, Panginoon, at magbigay ng katuparan, Panginoon, sa mga dinidesign na puso ng bawat isa. Sa aming dalangin, and we give you all the praise, all the glory. In Jesus' name, amen and amen. Amen. So parang kasi yung announcement, mga updates, and mga natin friend leader, Annie sister. Amen. Glory to God. Ayan. So, ito po ay ang ating second midweek service of the year. Kaya, hindi pa rin natatapos ang ating celebration. Pakibati ang katabi mo ng Happy New Year. Ayan. And, syempre, masaya tayo na kumpleto tayo. Nandito yung kasama mo, yung katabi mo today. Ayan. So, before po tayo mag-start, atin muna batiin ng happy birthday and happy anniversary ang magba-birthday ng January. Ayan. Yung January 6 po ay ang ating pinson, si Sharda Costa. Kahapon po, si Zarina Adrake. And today naman po, si Sister Noemi Martinez. Sa 12 po, sa Friday, ay birthday po ng ating Pastora Annie Ramos and Sherry Atal. And sa 14 naman po ay si Jacob Bagnas. Sa mag-anniversary naman po, nung 6 po, si Brother Victor and Sister Juana Bagnas. Nung 8 po, si Pastor Mike and Pastora Nadia Turla. And sa 13 naman po, si Pastor Angel and Pastora. Ating po patiin sila ng happy birthday and happy anniversary. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan. Happy birthday and happy anniversary po sa lahat na mag-celebrate this month. Naway pangyarihan ni Lord ang desires ng inyong mga puso. Ayan. And also po, sobrang blessed po tayo today dahil kasama po natin ang ating VIP, si Sister Maria Aracon. Second timer na po siya. First time niya po sa island po. Ngayon na po ulit siya nakabalik dahil po naka-recover na po siya mula po rin sa island. Glory to God po. Our God is really our hero. Kaya po itong kanta po ay para sa inyo. Ang blessing ko ikaw. Thank you, God bless Mario. Kaya ngayon gabi. Ang blessing ko ikaw. Thank you, God bless Mario. Yan po, bless na bless po kami na muli nakapunta po kayo dito sa simbahan namin. At nawa po, na-bless din po kayo for today. Ayan. And also po, reminder lang for our worship services every Sunday po ay 9 a.m. Again, 9 a.m. Pakisabi sa katabi mo, 9 a.m. Bawal mali. And sa during midweek service naman po ay 6:30 p.m. Ayan po, during midweek services po, dito po tayo nakakakita ng mga testimonies and also prayer time. Kaya po, we hope na makapunta po lahat dahil dito po talaga mabibless po tayo if we attend our worship services. And also, let's continue to pray for our list po na nasa prayer for healing.
healing. And we know naman po God is our great healer. And also po, let's not forget our prayer fest. F for family, E for empowerment, S for stability of finances, and T for timely issues. Ayan. And also, dumako naman po tayo sa isa sa mahalagang parte ng ating pagsamba or obedience daily prayer. Basahin po natin ang nasa Leviticus 22 verse 22. Again, Leviticus chapter 22 verse 22. Sabay-sabay nga po natin basahin the count of 3. 1, 2, 3. You must not offer an animal that is blind, crippled, or injured, or that has a wart, a skin sore, or scabs. Such animals must never be offered on the altar as special gifts to the Lord. Ang sabi po dito, huwag po tayo mag-offer ng leftovers lang, or yung mga sira na, or yung mga kulang-kulang. Ang sabi po dito, ano po ba yung gustong iparating ng verse na to? Ang sabi dito, we have to offer our best offerings to God. Dahil po, hindi lamang po tayo nagbibigay sa church para ma-bless din tayo. Hindi po tayo nag-e-expect na double ang babalik sa atin. Hindi lang po yun. Kaya po tayo nag-o-offer kay Lord because this is our form of obedience to Him. And as long as we obey faithfully, kung ano man yung the best na may bibigay mo kay Lord, and alam natin na marireceive din natin the best offering. Alam naman ay best blessings. Alam naman po natin, pagpasok ng bagong taon, marami tayong pinag-pray, marami tayong expectations. Kaya sa pagbibigay po natin, i-declare po natin yung gusto natin ma-receive this year and yung gusto pa natin gawin at i-offer kay Lord. Kaya po tayo po ay magbigay ng may candle na. Yes, amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Opportunity once again nakapag-serve kami through giving. And Lord, yung po mga handog na ng Panginoon ay magamit for your glory and sa kalalawang pa ng kingdom mo po na sa church in Jesus' name. Amen and amen. And on this coming Sunday, ating ibigay mo, this coming Sunday, huwag kang mawawala. Ay mas maganda kung magsama ka pa ng iba. Ayan. You know why? Although yung ating work for 2024 ay officially ang ating pong senior pastor magbababa nito, I think sa atin po by February. But this, kaya po wala pa po tayong declaration kasi kasama po sa word declaration. And sa this coming Monday, simula po ng ating fasting. So, January 15, mag-end po tayo ng Sunday. So, yung pong ating fasting. So, every day, meron pong ilalabas ang ating multimedia na prayer items, verses, and ibibigay po sa atin. Yan, para maging guide po natin. So, yun po yung isa sa mga bagay na gusto natin isabihin. Nakalawa, this coming Sunday, huwag kong mawawala yung katabi mo. Why? Ay, kung wala pa po yung pinaka-word natin for 2024, but this coming Sunday, ibibigay po natin yung personal word nyo this coming Sunday. Okay, ang taon po natin ginagawa na tayo po ay pumunod ng card. So, kaya po this coming Sunday, huwag kang mawawala. Kasi, bibigay po natin yung personal word na gusto ibigay sa iyo ng Lord for this 2024. Bukod po sa ating 1 year na work bilang church, ay meron po tayong individual. Okay, sino po dito, aminado kayo yung word na binigay sa inyo ng Lord, personal word, ay nangyari sa life ko. Amen, amen, diba? Taon-taon kasi ay meron tayong pinapabunod at taon-taon meron yung personal word
Lord sa iyo, pero ang sarap nito, hindi pinapayagan ng Lord na hindi mo ma-experience. Tama? Kaya po, ma-excite po tayo this coming Sunday, no? Although, hindi na po first Sunday, pero second Sunday po ito. Kaya po, huwag po tayo mawawala, no? Sa mga nasa live stream po, this coming Sunday, dito po kayo. Pwede po kayo mag-invite para po yung mga friend nyo, sa tingin nyo ay kailangan niya ng promise from the Lord, ay pwede po natin siyang mapabulot dito. Amen? Excited po ba tayo? Amen. So, okay, bago po tayo makabulot ng word, nagkatid po natin ang word natin mula sa Panginoon. And bago po tayo bumulot ng word, bumulot po lang po ako ng speaker mula sa Frangilin. Yan. So, ang ating pong speaker, dati po siyang Gipra. Hindi na lang Gipra. Okay, sa po ay sa mga prime leader natin talaga namang nanggaling po sa talagang matinding buhay, mundo, pero grabe po yung ginawa ng Lord sa buhay niya. Kaya po, tuloy-tuloy po ang blessing na nangyayari sa kanyang life, no? Some of you napakinggan na yung kanyang testimony, maging yung kanyang testimony sa pamamagitan ng awitin, no? Ito siyang hirap na testimony. And dahil po sa patuloy po siyang lumalaban, patuloy po niya pinipilit na masunod yung kalooban ng Panginoon. Of course, wala naman po perfecto. May mga tao minsan, sumasablay din po tayo. Kumisan, nalalaglag din po yung camera, gano'n, parang gano'n. So, ayan, muntik naman naglag yung camera. Pero minsan talaga may mga sumasablay sa buhay po natin. Pero kami nga, hindi ba kaya ng Lord yan? Ayan, hindi po sa naglag na naglag, kundi nasa loob rin po sa ako. Amen. So, kaya mga nice ko po ibigay po sa inyo. Sabi nga natin, mga mundo, ngayon, binago ng Panginoon, ngayon ay bumalik na buhay ang kanyang mga to. Kaya sabi nga natin, yung blessing na natin nagkakalang sa kanya. Actually, ang isa sa mga magandang blessing na ngayon ay, ayan, yan na po sa partner. So, kasama po natin. It's here na sa ngayon. So, let's start out. Our prime leader, Neptune, Manarga. Hallelujah! Grabe! Grabe, ang sarap ng worship natin kanina. Ang sarap ng dalangin. Actually, ito yung hindi maintindihan ng ibang mga tao. Iniisip nila kaya nila mag-isa, na kaya nila panalangin mag-isa, kaya nila magpuri, magpasalamat sa Diyos na mag-isa, pero nagkakamali sila eh. Di ba? There's a fire inside the church. Kailangan natin ba? Kailangan ng bawat isa. Hallelujah! Woo! First of all, I would like to thank God. I'm so grateful and blessed for giving me a chance again. And to share the word of God. And thank you so much, Pastor Angel, for trusting me. And my apology if I am practicing my English speaking because if I have wrong grammar or sentences or inappropriate word that I use, please forgive me and correct it into your mind na lang. So, kamusta tayong lahat? Narinig ko ba yung sigaw ko dun kanina? Lakas na lang yung sigaw ko kanina eh. Kasi ganun kalakas yung kaba ko. Every time na binibigyan tayo ng opportunity ng privilege ni Pastor, sobrang kinakabahan yung mga puso namin. And just only me, but lahat ng prime leaders at kung sino man yung tumatayo dito. Amen! Amen! Kasi nakakaba talaga eh. Pero si Lord yung dahilan kung bakit nandito tayo. Si Lord yung dahilan kung bakit binigyan niyo tayo ng chance, ng opportunity, ng privilege to share His Word. Dahil alam niya na sa gabing ito, yung mensahe niya na itinarating niya sa akin, it's not just only for me,
but for us. Amen! Amen! Woo! Hallelujah! Kamusta po yung 2023 natin? Nakamove na ba ang lahat? Sa mga kainan? Or puno pa rin yung kat natin? Yung spaghetti, sari-saring luto na yung ginawa, hindi nila pa sa tinapay, ginawa. Baka ginawa nyo na rin salad yung spaghetti mo. Pwede ba yun? Spaghetti salad. Pwede yun, no? Actually, year 2023, the year of total recovery. Yan. Na-receive po ba natin yung promise word ni Lord noong year 2023? Amen. Dapat na-receive mo yun, no? At maybe, yung iba sa atin hindi natanggap or maybe kalahati na hindi nagtuloy, maaaring nagbigay sa atin ng pag-aalala yung mga bagay na yan. Pero, huwag tayo mawala ng pag-asa at huwag tayo manatili doon dahil may dahilan ng Diyos at meron siyang itinuro sa atin year 2023 na gusto niya maunawaan natin para pagsapit ng 2024, ayan na yung great blessings, yung mga opportunities parating sa buhay natin, mga pagpapala na hindi natin inaasahan. Amen? Amen! So yun, tigilan na, sabihin mo sa katabi mo, tigilan mo na yung pag-aalala. Sabi nga ni Kuya Ep last Sunday sa kanyang preaching, starting this year, right? Diba? Tama, right focus, right connection, and right mindset. So yung mga bagay na hindi makakatulong sa atin na harapin yung panibagong taon, year 2024, eh wag mo nang isama yan, nakatawid mo si 2023. Kalimutan mo na yung nakaraan, kalimutan mo na yung nakalipas, alam mo, sa sobrang pag-aalala mo. Minsan nag-hallucinate na tayo eh, pre, wait lang. Pababa nga pa kayo. Ba? So yung pababa. Sure? Yan, nakatawid na yung year 2023 sa 2024. Sa sobrang pag-aalala natin, minsan nag-hallucinate na tayo eh. Lalo na yung mga babae o lalaki dyan na ginulo ang buhay year 2023, 22, 21, or what. Sa sobrang hallucinate mo. Sa sobrang pag-iisip mo, pag-aalala mo, yung Mitsubishi, tingin mo, Miss UBB. Hindi, ang ganda ng sasakyan, Miss UBB. Ang bira yung Mitsubishi yun. Miss UBB. Di ba? Madalas nagsasakit yung ulo mo dahil sa mga bagay na iniisip mo na hindi mo dapat pinag-aalala, tapos sasabihin mo, nahihilo ako, kulang yata ako sa sapatos. Wait lang, parang nahihilo ako. Parang nahihilo ako ngayon. Amen! So, ang mensahe ng Diyos ay matatagpuan po natin sa Isaiah 43 verse 18. If you have your Bible with you, matatagpuan po natin ang ating text or ang ating scripture sa Isaiah 43 verse 18. In Isaiah chapter 43 verse 18, ang napakaganda dito sa sa CEV o dito sa Contemporary English Version. At sabi dyan, in Isaiah 43 verse 18, Contemporary English Version, in verse 18, forget what happened long ago. Don't think about the past. Napakalinaw yan ang forget what happened long ago. Don't think about the past. Amen? Pwede na nga hindi magsalita magpatuloy dito eh. Pwede na tayo mag-closing prayer. Napakalinaw ng sinabi ni Lord. Ano man yung pinagdaanan mo noon? Ano man yung kinaharap natin noon? Ano man yung mga bagay na nagbigay ng sakit sa kalooban natin noon? Ang sabi ni Lord ngayon, forget what happened long ago. Don't think about the past. Amen? Dahil si Lord, this year 2024, meron siyang napakatinding inihanda para sa Shield of Victory Cavite! Shield of Victory Cavite! Also, Shield of Victory Carissa! And also, Shield of Victory Caloocan! Ay, sorry, hindi pala. Sa pala naman nila yun. Wait, ng GMA. Pero siyempre, kasama yung kabuuan ng Shield of Victory. Maging yung Caloocan at sa iba't ibang lugar. Amen? Sabi nga ni John, napansin ko yung goal ni John na nag-ask si Pastor sa GC namin na what is your goal this year 2024? Sabi ni John, magkakaroon na ulit ng Shield of Victory Night. Yeah. Amen! Amen! Si John naman para sa doon. Kasi nung una si Kuya F, si Pastor F. Ngayon si John.
Hindi, si Jen nga. Wait lang, huwag mo lang yung tumawa. Okay, na-bless ako doon sa sinabi niya. Kasi sa totoo lang, naging stagnant talaga kami doon, sobra. Aminado kami doon sa bagay na yun. Maraming mga bagay na ninako sa amin ng kaaway ng mga nakalipas na taon. After the pandemic, sobrang aminado kami na stagnant. Sinubukan namin kumilos ulit, pero I don't know what happened, kung bakit nagkaganoon. Pero alam ko na hindi matatapos yun doon. Alam ko na merong gagawin si Lord na kakaiba sa taong ito. Amen. Sabi nga, ang mensahe nito ay pinamagandang, stop worrying, start appreciating, and start doing great for Him. Amen. Tigilan mo na yung pag-aalala. Tigilan mo na yung pag-iisip sa mga bagay na hindi makakatulong sa paglago natin. Huwag na tayo mag-stick sa mga bagay na hindi makakatulong sa atin. Amen. Ang gusto ni Lord, meron tayong gawin something great para sa Kanya sa taong ito. Dahil nakikita ni Lord yung bawat pagpapagal ng bawat isa sa atin. Nakikita niya kung paano yung ginagawa natin paglilingkod. Ang gusto ni Lord sa taong ito, meron tayong gawin. Meron tayong gawin. Amen. Tignan nyo, pansin nyo, God always provide. Yung akala mo wala na pero biglang nagkakaroon. Gusto ko yan. Yung akala mo wala na, yung walang-wala ka ng pera, tapos biglang may pipitik sa'yo ng ano. Prosit ko yan, mahal ka ni Lord. Nakakatuwa si Lord tayo na pag ganun eh, no? Alam niya walang-wala eh, no? Yung akala mo, wala nang pag-asa, pero biglang may opportunity. Yan. His plans are better than our plans. Just trust Him and always keep faith. Amen. May mga blessing na kusang dumadating kahit hindi mo hilingin. Amen. Minsan, hindi mo na na-appreciate yung mga bagay na binibigay ni Lord sa'yo kasi mali yung focus mo. Sabi nga ni Pastor F, di ba, start. Ano sabi ni... Starting this year, right? Sabi niya, di ba? Right focus. So kaya hindi mo ma-appreciate yung mga bagay na binibigay sa inyo, Lord, kasi mali yung focus mo. Kung saan ka kasi nakatingin. Sabihin mo sa katabi mo, saan ka kasi tumingin. Eh mali. Kay Lord ka kasi tumingin. Wait lang, baka magkaano kayo dyan. Sorry. Kay Lord ka kasi tumingin. So, ang gusto ni Lord, this year 2024, maging matagumpay tayo. Amen. Maging victorious tayo. Sabi ni Lord, ano man yung mga bagay sa total recovery, ni-recover ko na yan. Ang gusto ko, this year 2024, maging matagumpay ka. Kasi meron ako mga plano, mga bagay na inihanda para sa'yo, na inilaan ko para sa'yo lang. Kaya sabihin mo sa katabi mo, na inilaan si Lord na blessing para sa'yo. So, what are the ingredients to have more victorious life in this year 2024? Here are some ingredients to have more victorious life in this year 2024. Number 1, be disciplined. Ito yung marahil marami sa atin nakakaligtaan itong bagay na to. Be disciplined. Sabi dyan, what is God's way of discipline? The word discipline means to teach and to train. The purpose of God's discipline is not to punish us, but to transform us. He's already meted out punishment for our sins on Jesus at the cross. The purpose of discipline is to transform us more and more into the likeness of Christ. Amen. And sabi dyan, the word discipline means to teach, to train. Amen. Si Lord, meron siyang mga ginamit na tao para tayo turuan. Sino yun? Yung pastor natin, yung mentor natin. Ialaw natin sila na turuan tayo para yung buhay natin mag-transform. Amen. Kasi hindi mo kayang turuan ang sarili mo. Sila yung nakakakita ng mga mali mo. Meron ba tao nakita yung mali nila? Hindi. Meron na lang kung habang siya'y nabubuhay, sa bawat sulok ng kanyang darana may salamin.
Di ba? Nakikita niyo yung sarili niyo, mali yung ginawa. Wala. Yung ibang tao ay nakakakita ng pagkakamali natin. Kaya ang sabi ni Lord, i-allow mo, yung pastor mo, yung mentor mo, na itama ka. Naturuan ka. Dahil sila yung gagabay sa'yo para marating mo yung plano ko sa buhay mo. Yung mga pagpapala na inilaro ko para sa'yo. Amen. Ang sabi dyan, the word discipline means to train. Pagsasanay. Para hasain tayo. Sanayin natin ang ating sarili sa isang bagay. Amen. Ang sabi nga dyan, intentional ang spiritual growth. Kailangan mo humagbang sa comfort zone mo at parang pangit nung ano ko nung pagkakabigkas ko ng pangungusap. Ulit. Intentional ang spiritual growth. Kailangan mo humakbang sa comfort zone mo at sumunod sa Diyos para mag-mature ka. Hindi ka mag-grow kung hindi ka mag-e-effort sa paglilingkod at mag-commit sa pagsunod sa Diyos. Amen! Ang pagdidisiplina sa sarili ay effort yun. Naniniwala po ba ay doon na pagdidisiplina natin ang ating sarili, nag-e-effort tayo para doon? Amen! Sabi nga dyan, kahit ilang bagong taon pa ang dumating, kung hindi mo tutulungan disiplinahin ang sarili mo, hindi ka magbabago. God can change you if you are willing and obedient to Him. Amen. Kahit ilang taon pa, hindi ka magbabago kung hindi ka makikinig sa pastor at mentor mo. Amen. Tignan niyo ako, simula nung nakinig ako. Bago-bago! Yung 2024 na, ako lang ba dapat magbago? Dapat lahat tayo. Amen. Sabi dyan, discipline leads to strong faith. These are simple habits and practices that help us to develop, grow, and strengthen our faith in Christ. They are things like, una, prayer. Number 1, dapat dinidisiplina mo yung sarili mo sa pananalangin. Dapat hindi mo hinahayaan na magtapos ang isang buong araw na ito na hindi mo nakausap si Lord. Walang exempted dito. Yung, sabi nga ni Pastor Ali, yung hanggang sa makatulog ka na. Yung amen mo, kinabukasan na. Pero maintindihan din ng Diyos, at least, kahit pa paano, di ba? Pinilit mo makipag-usap kay Lord kahit pagod na pagod ka. Actually, alam nyo, yung pagpe-pray natin na kahit pagod na pagod tayo, appreciate ni Lord yun. Kasi alam niyo yung pagod natin sa buong maghapon eh. Kung ano kung ito, napakatinti. Kahit nakatihaya manalangin na nagsasalita. Kahit nakadapa. Tapos si Lord, hinihintay yung amen niya. Hindi nag-amen, nakatulog na pala. Pero na-appreciate pa rin ni Lord yun. At least, di ba? Kailangan natin disiplinahin yung sarili natin sa pananalangin. Amen. Huwag mo mahayaan na isang buong hapon, o isang buong maghapon, isang buong araw na hindi ka mananalangin. Pangalawa, Bible study. Pag-attend natin ng Bible study. Like, every time na meron tayong Bible study, dapat lagi ka nandyan. Hindi ka dapat mawawala dyan, hindi dapat tayo mawawala dyan. Pag nagpatawag yung mentor natin ng Bible study, meron tayong Bible study sa ganyan doon, sa ganyan lugar. Dapat napakaaga, nandun ka pala. Kahit hindi ikaw yung nakatira doon, agahan mo, ikaw na mabuks ng pintuan. Pero hindi. Kailangan disiplinahin natin yung sarili natin na maaga tayo lagi. Pagpunta sa Bible study, yan talagang parating na yung mentor mo, talagang pugi-pugi ka to. Talagang pugi-pugi ka to, waiting. Yan. Meditation. O pagbubulay-bulay na salita ni Lord. Amen. Devotion. Dapat yan, hindi natin binawala sa sarili natin yan. Dapat dinidisiplina natin yung sarili natin na lagi natin binubulay-bulay. Sa pagbabaw na salita, bulay-bulay, inaaral. Inaaral ang salita ng Diyos. Hindi yung basta binasa na lang natin yan, na yun na lang yun. Nakuha na natin yung rema, yun na yun. Dapat binubulay-bulay natin yan. Once na may nag-rema sa atin sa buong maghapon, bulayan natin yun. Ano yung application mo doon, yung prayers mo doon, dapat sa buong maghapon ginagawa mo yun. Dahil araw-araw, iba yung sinasabi ni Lord sa'yo. Dahil alam niya, araw-araw, iba yung takbo ng mundo. Amen. Amen.
fasting. Yan. Dapat nagpa-fasting din tayo. Naalala ko, ito ang hindi ko makalimutan sa New Testament and sa Old Testament. And sa Old Testament din. Lalo na kay King David and sa mga prophet niya, sa mga prophet ni Lord. Every time na meron silang hinihiling kay Lord, nagpa-fasting sila. Every time na meron silang gusto mangyari, nagpa-fasting sila. Kaya ma-excite kayo. Dahil magpa-fasting tayo, next week na pastor. Next week. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mawawala sa fasting. Wala nang skip-skip. Hindi na. Wala nang skip-skip. 7 days lang yun eh. Kahit nalulula ka na sa dali. Wala nang skip-skip. May isang piling agad. Isang piling. Hindi na. Napakain bagay ng fasting. Even sa New Testament, yung mga disciple ni Lord, even si Lord himself, siya mismo nag-fasting 40 days and 40 nights. Maging yung mga disciple niya, every time na meron silang mga inakaroon na pagsubok, nagpa-fasting sila. Amen. Kaya nga, sobrang na-appreciate ko sila, Tita Edna, sila Hannah, Teacher Laika, and yung ibang mga leaders natin na nag-fasting para doon sa result ng examination ni Laika. Diba? Ang ganda ng result. Nakapasa sa teacher Laika, so may teacher na tayo. So actually ako, nung nakita ko yon kay Tita Edna or maybe sa ibang leaders natin na pag meron silang gusto nagpa-fasting, gusto ko lang i-share sa inyo, minsan, not minsan, kundi ginawa ko din yun. I remember August yun, nagliligaw pa ako ay missionary. Pero wait lang, hindi si Mitch yung dahilan kung ba't nag-fasting ako. Sabit lang si Mitch. I mean, sinama ko lang yung panliligaw sa kanya, pero, no, sorry for that word, hindi sabit. Sorry. I mean, wait, gusto ko lang iparating sa inyo na hindi siya yung 100% na dahilan kung ba't nag-fasting ako. Isinama ko siya doon sa fasting ko. Ang tunay na dahilan, ganito, ito yung prayer ko. Sabi ko, Lord, hindi ako marunong mag-manage. Yung kakapiranggot na nakalive tayo, no? Nakalive ba to? Yung saktong sinasahod ko. Yung saktong sinasahod ko, parang hindi ko kaya siyang pagkasyahin. Parang nahihirapan ako. Siyempre, leaders ka. Ito, share ko lang, alam na rin naman ang karamihan, every time na may kailangan ng church, number 1, mga leaders, yan, nagsasacrifice ng kanilang mga bulsa para matugunan yung mga pangangailangan natin. Marahil yung iba sa inyo hindi alam, pero sinasabi ko sa inyo sa mga sa harap nyo na ganun lang nangyayari. Kahit si pastor, si pastora, sinasacrifice nila yung meron sila. Alam niyo po ba, hindi na yung allowance ni pastor, hindi na natin na ibibigay ng tama. Pero dapat, di ba, si pastor may allowance. Saan niya ba ginagamit yun? Ginagamit na din sa ministry yun. Ginagamit din yung pastor sa paglilingkod yun. Amen. Yung iba, tinitignan nila na, bakit? Wala pang karapatan ng isang pastor na bigyan ng allowance. Si Lord din mismo ang nagsabi. Huwag kayong magdadala ng anuman sa pupuntahan nyo. Dahil yung mga naandun, sila mismo magbibigay ng upang para sa inyo. Amen. Si Lord ang nagsabi nun. Deserve nila yun. Deserve nila pastor yung bagay ko. Amen. So yun nga, babalik tayo. Nag-fasting ako nun. Ang prayer ko, Lord, pwede mo kasi nakipag-usap ko kay Lord, ganito eh. Lord, pwede mo 11 lang ko naman ang financial ko. Increase mo yung sahod ko. Ganito yung sinabi ko sa kanya yung mga plano ko. Sinabi ko sa kanya lahat. Alam ni Michelle kasi naging mag-prayer partner kami pagdating sa bagay ko. Then, to tell the story short, eto, lumabas kami ni Kuya nun eh. Sinabi ko kay Kuya yung plano ko nung i-invite ako ni Kuya. Nagkapi kami, nagkwentuhan niya, sinend ko sa kanya. Then, bigla nag-increase sa company namin. Sabi ko ba, answered prayer ito tayo. Pero kasi before, actually, yung kuya ko kasi, meron siya kakilala sa munisipyo ng namin na nangangailangan ng employee, ipapadala sa Korea. So, yun yung pinag-pray ko kay Lord. Hanggang sa nagkaroon ng increase sa company. Kaya sabi ko, Lord, kapag hindi para sa akin itong bagay na to, huwag mong hayaan na
maligaw ako. Kundi Lord, malinaw mong ipahayag sa akin na hindi para sa akin yung bagay na to. Ano nga nangyari? Yung South Korea, ano sa'yo? Yung Korea, hindi nangyari yun. Hindi nangyari yun. Nagkaroon ng problema sa Korea. Parang human trafficking ang nangyari, parang gano'n. So, sa madaling sabi, X na yun. X na yun. So, tinignan ko, itong bagay na to, yung increase na yun yung binigay sa akin ni Lord. Pero sabi ko, parang hindi pa rin sapat, parang gano'n. So, parang pa rin ako, nakangarap ako na one day. Ano yun? Yung kapag kailangan din church. Yung kapag kailangan dito. Naka-record yan. Nakalive to, tama-tama yun. Yung pag meron pa kailangan yung simbahan, meron kami ibibigay. Ang sabi sa paramdam, di ba? Sinabi ko kay Kuya, kaya nag-usap kami, kay Pastor Ed, sabi ko, Kuya, kumbaga, magpapastor pa lang siya nun. Sabi ko sa kanya, Kuya, ikaw talaga yung inaay ko. Kasi si Kuya, every time na meron kailangan ng simbahan, tsaka si Mama Jane, hanggang sila yung bumubuhay. Gusto ko rin mag-tights ng 10,000 to 15,000. Amen. Kayo po ba? Sa inyo po ba may nangangarap na gano'n? Mag-tights tayo ng 15,000, 30,000. Hanggang sa dumating yung point na yun na yung tights mo pala, sapat na para dun sa church building. Ang nangangarap po ba kayo na gano'n? So sinabi ko ay Kuya na gusto ko gano'n. So still praying pa rin ako. Still praying pa rin ako dun sa bagay na yun. And until dumating yung time na merong isang kaibigan nag-refer sa akin sa isang agency. May tumawag sa akin, nagulat ako. Sabi niya sa akin kung ako daw si Mr. Neptune Alarga, gano'n. So sabi ko, yes, makakuha ko. I-refer nga daw ako ng isang kaibigan, ganyan. Kung willing daw ako umattend or pumunta ng face-to-face interview. So sabi ko, update ko po kayo. Doon sa sinabi ko sa kanya, update ko po kayo, pray muna ako, syempre. Pray ako, Lord, then kukuha mo dito, so, tumawag din ako kay Pastor ng time na yun. So, yun. Sabi nga sa akin ni Pastor, kung magiging smooth ang lahat, why not? Alam nyo, si Lord alam na alam yung puso natin. Amen. Alam nyo yung design ng puso natin kahit hindi ka magsabi, kahit hindi ka magsalita. Alam niya yung iniisip natin. Even how you sit in the toilet bowl, alam niyo yun. Wala kang may tatago sa kanya kahit sarado yung bituan. Diba? Alam niya yun. So, ang prayer ko kay Lord lagi ganito. Sabi ko, Lord, kung hindi para sa ito, at kung magbabago ako dahil dito, alisin mo sa akin itong bagay na to. Ilayo mo ako dito, Lord. Gusto ko makatulong sa church. Lahat, gusto ko maging katulad ni Kuya F, ni Pastor F, ni Mama Jea, ng mga leaders na kapag meron kailangan ng church, may bibigay, mabibilan. Nangangarap po ba kayo? Nangangarap po ba tayo na lahat ng pangangailangan natin dito sa simbahan matugunan? Yung nice mood, no? Yung walang na ganon. Lahat smooth. Ang ganda ng speaker, ang ganda ng piano, ang ganda ng drums. Lahat smooth. Ang ginagawa niya man, no? Naalala ko nung nagpe-prepare ako ng message. Ito kasing laptop na to, laptop ni Mitch Tayo sa suporta. Sabi ko, nahihirapan akong gumawa sa phone, kaya nag-try ko sa laptop. Alam niyo yung laptop ni Mitch nag-hack? Hindi kinaya yung utak ko. Siyempre, seryoso ako, galit-galitan ko naman. Pero sa isip-isip ko, espiritu ng kabili, alam mo yung kaya. Pero, thankful pa din ako, hindi umuso kasi kay Kuya Albert, umuso ka lang. Nag-prepare ng message eh. So yun, nung habang nag-prepare ako dyan, dumating na yung time na nag-face-to-face interview. Yan, so pinuntahan ko yung sobrang kabado ako dun sa bagay na yun. Until lumabas yung result after the interview. Irish yung nag-interview sa akin. Irish. 2 weeks, lumabas yung result. 456 applicants. Ang kinuha lang nila is 146. And sa 146 na yun, sa biyaya sa habang ng Diyos, napili ako. Isa ako doon. Isa ako sa napili nila. So, patuloy pa rin ako nag-pray. Habang inaayos ko itong mga
Siguro marahil sa inyo nagtataka, bakit kailangan may bubansa, bakit kailangan ganito, bakit ko sinasabi itong bagay na to? Unang-una sa lahat, bakit ko sinasabi itong bagay na to? Dahil ayoko magkaroon ng pag-iisip na hindi maganda tungkol sa bagay na to. Na baka bigla na lang, halimbawa, bigla na lang ako nawala, sabihin din nung mga nasa kabila, o yun, tignan mo si Nelson sa kabila na. Yung meron ito, sinasabi ko na naman. Di ba? So kailangan natin linawin yan. Kaya ang bawat isa sa atin, kung aalis kayo, magpaalam kayo na maayos. Hindi bigla kayong mawawala. Tapos ang pag-iisipin nyo, yung mga tao sa paligid, tapos lalabas ng masama, sila pastor, yung simbahan, hindi naman ganon. Tama? Kaya ako sinasabi ng ang bagay na to. Kung sakaling bigla ako mawala, alam na. Ganun na. So next is confession, solitude, worship, and celebration. Amen, kailangan. Lagi tayo nasa simbahan, hindi tayo mawala sa celebration. Bakit celebration na dyan? Kasi sabi nga ni Pastor, ang araw ng linggo, ito yung araw ng kagalakan. Ito yung araw ng pagse-celebrate sa mga kabutihan ginawa ni Lord sa buhay natin sa isang buong linggo. Amen! Amen! Sabi nga in Proverbs chapter 25 verse 28, a man without self-control is like a city broken into and left without walls. Sabi nga, yung isang tao daw na walang pagpipigil sa sarili o yung walang disiplina, ay walang tanggulan, madaling mapasok ng kaaway. Amen? Kapag may pumasok na pagsubok sa iyo, napakadali kang pasukin ng kaaway kasi wala ang disiplina sa pananalangin. Hindi ka marunong mag-review. Amen? Pangalawa, be patient. Napatagal kasi ako sa testimony. Be patient, pangalawa. Sabi dyan, in Psalms chapter 40 verse 1, I waited patiently for the Lord. He turned to me and heard my cry. Sabi ni David yan, ito yung mga panahon na ang Haring David ay tinutugis ni Haring Saul. Isipin niyo yun. Hindi siya mapaalis sa mga panahon yun kasi mayroong gusto pumatay sa kanya. Ikaw, pag nalaman mo may death threat ka, hindi ka rin mapapakali. Yung malaman mo nga lang crush ka, crush mo, hindi ka mapapakali. Karoon! Next! Psalms chapter 37 verse 7, be still, there before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes. Sa Tagalog, sabi dyan, mga awit chapter 37 verse 7, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka. Maging matiyaga, maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ng gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Amen! Ang gusto ni Lord, this year 2024, matutunan mo na magtiis. Matutunan mo na disiplinahin ng iyong sarili. Matutunan mo ang pagpipigil sa sarili. Amen. Maging matyaga ka, sabi ni Lord, this year 2024, maging matyaga ka. Maging matyaga ka, kung may pangarap ka para sa sarili mo, maging matyaga ka. Pero take note, at tandaan niyo itong bagay na to. Kapag tayo nangarap, ito natutunan ko kay Pastor Ed, kay Pastor. Kapag nangarap ka, kailangan si Lord kasama mo sa pangarap mo. Matik di ka sasablay kapag sinama mo siya sa pangarap mo. Amen. Sabi nga dyan, don't underestimate patience. Bamboo tree in the first 5 years. Isipin nyo, 5-5 taon. Yung bamboo, ganyan lang, oh. Tapos bamboo tree in the next 6 weeks. Ganyan pala, nung nagulat ako dyan, sabi ko napakatindi. Minsan pala yung inaakala natin wala nangyayari sa paglilingkod natin, pero ang totoo, may nangyayari. Amen. Yung one day, magugulat ka lang, boom! Napakatindi! Talagang sagana ka na sa lahat ng bagay. Kaya mo na tulungan ang simbahan. Kaya mo na tulungan yung mga bagay, yung mga taong humingi ng tulong sa'yo kasi sagana ka eh. Amen. Yun na lang. Huwag kang magiging mayabang. Kailangan maging humble pa rin tayo. Amen. Amen. Sabi ni Lord nga dyan, God will not open the door of opportunity if He knows you're not ready. Be patient, keep practicing. That's why kung minsan meron tayong mga panalangin na hindi pa ibinibigay ng Lord sa atin kasi hindi pa yun yung right time. Marahil meron pang dapat kang matutunan sa bagay na yun. Sabi nga dyan, one day, you'll be living the life you prayed for. Magugulat ka na lang. Katulad ng bako na yun. After 5 years and 6 weeks, bigla na lang, boom! Ang laki na niya. And pangatlo, lastly, be positive. Nakukuha po ba natin? Amen! Amen! Alright. In Proverbs chapter
17 verse 22 and NIV, a cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Sabi nga dyan, ang masayang puso ay mabuting kagamutan, ngunit ang pagkabag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. Ay yung mga negatibo, alisin yan sa katawan. Amen. Kapag nakakaramdam ka ng negative spirit, i-review mo yan, palayasin mo na yan. In the name of Jesus, lumayas ka sa harapan ko, hindi kita kailangan, dapat ganun. Hindi yung ini-entertain mo yung mga negative, kung kani-kanino ka sumasama. Huwag ka sumama sa mga negatibong tao. Sumama ka sa mga positibong tao. Number 1, sumama ka sa mentor mo. Sumama ka sa pastor mo. Pastig sila eh. Amen. Di hamak na mas marami yung pinagdaanan nila kaysa sa'yo. So kanino ka sasama? Dapat sa kanila. Amen. Amen. Sabi nga dyan, train your mind to see good in every situation. Sanayin natin, hasain natin ang ating pag-iisip na kahit puro negative yung nangyayari sa paligid natin, nakikita pa rin natin yung magandang bagay. Nakikita pa rin natin yung positibo. Nakikita pa rin natin na may gagawin si Lord sa buhay natin. May gagawin si Lord sa church natin. At sabi nga dyan, instead of why is this happening, try what is this taking me. Dapat laging ganun yung attitude natin. Lord, ano po yung tinuturo mo sa akin? Dapat lagi kang excited sa tinuturo ni Lord sa'yo, sa pamamagitan ng mentor mo, sa pamamagitan ng pastor mo, dahil si Lord hindi nagkamali sa'yo. Hindi siya nagkamali ng taong ibinigay sa'yo para turuan ka. Amen? Hindi siya nagkamali. At sabi niya nga, lagi ko hindi itong nawala-wala sa isip ko. At sabi nga ni Lord Jesus, ang sino man tumanggap sa isinugo ko, ay siyang tumatanggap sa akin. So kung tinatanggap natin yung mentor natin, yung pastor natin, hindi lang sila yung tinanggap natin. Maging si Lord Jesus na nagsugo sa kanila ay tinanggap natin. Maging ang Diyos na nagsugo sa Panginoong Jesus ay tinanggap natin. Amen? Amen. Sabi nga dyan, overthinking is na yan. Dapat overthinking ka na. It's not happiness that makes us grateful. It's gratefulness that makes us happy. In everything give thanks. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Matutunan natin lagi magpasalamat sa Diyos. I-appreciate yung mga bagay na binibigay niya sa atin. Dahil nga, matutunan natin pahalagahan yung mga bagay na meron tayo. Dahil sabi nga ni Kuya F, ni Pastor M, ang lahat ng bagay na meron siya ay mula sa Diyos. That's why pinahalagahan niya ang lahat ng yun. Ganun niya i-appreciate yung bagay na yun. At ganun din dapat tayo. Maging tulad tayo nila, Pastor, na na-appreciate yung mga bagay. Yung pag-attend nyo lang dito, tuwing midweek, pag-attend every Sunday, sobrang appreciate nila yun. Kahit hindi ka na in-invite, nagpunta ka dito, sobrang appreciate nila yun. Si Lord tuwan-tuwa sa'yo kapag hindi mo na kailangan, kapag hindi ka na kailangang i-follow up, pupunta ka na. Dahil alam mo, may gawain. Sobrang appreciate na nila yun. Sobrang natutuwa na siya sa'yo. So sabi nga dyan, what are the ingredients to have more, here are the ingredients to have more victorious life in this 2024. Number 1, be disciplined. Ang gusto ng Diyos matutunan natin maging disiplinado. Disiplinado sa lahat ng bagay. Be patient. Ang gusto ni Lord, matutunan natin maging mapagtiis, maging matyaga. At ang gusto ni Lord, maging positibo tayo. Amen. No one can destroy iron, but its own rust can. Likewise, no one can destroy a person, but his own mindset can. Amen. Kaya walang ibang dahilan, o walang ibang magiging dahilan kundi ang sarili natin. Kung hindi tayo makikinig sa mga pagtuturo ng mentor at ng pastor natin, ng church sa atin, wala tayong ibang dapat sisiyan kundi ang sarili natin. Amen. Kung hindi mo didisiplinahin ang sarili mo, kung hindi ka magiging mapagmatiis, mapagmatyaga, kung hindi ka magiging positibo, kasalanan na natin yun. Amen. Tayo mismo ang sumisira sa buhay natin. Sabi nga dyan, umupo ka sa lamesa ng mga mandirigma. Sit with warriors, the conversation is different. Asa pa yung lamesa ng mga mandirigma? Lamesa ng Bible study yun eh. Hindi lang naman pagkakainan yun eh. Ano ba yung pinag-uusapan doon? Di ba salita naman ni Lord? So ang bawat kabahagi, ang bawat kasabi, ang bawat kasama natin dito sa church, lahat tayo mandirigma. Kaya dapat lagi tayong maupo sa lamesa ng mandirigma. Sa mga positibong tao, huwag tayong maupo sa lamesa ng mga chismosa. Amen. Mga salitang palipad hangin na wala namang katotohanan. Amen.
natin pinag-aalala na yung mga sinusuotin natin o ano mga bagay. Yung mga bagay na ibinigay ni Lord sa ating na maliit o malaki, sometimes di natin na-appreciate. Pero tingnan mo yung ibang mga tao, yung mga mahihirap, halos wala silang kainin, halos wala silang tulugan. Pero tayo, meron. At higit sa lahat, nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. Amen? Dahil ganun yung pumapasok sa isip ko, sabi ko, Lord, napaka-bless ko. Kasi nilagay mo ako sa isang simbahan kung saan nandun ka, kung saan buhay ka. Meron mga simbahan, sorry, sa mga nasa mga live stream, nanonood sa live stream. Meron mga simbahan, kung ano-ano yung tinuturo sa mga tao. Kung ano-ano paninira yung ibinibigay nila sa ibang tao. Kung ano-ano yung paninira yung ibinibigay nila sa ibang simbahan. Naliligaw yung mga miyembro. Kaya we are so blessed. Kasi nandito tayo. Si Lord buhay dito. Isa akong buhay na totoo. Alam niyo yung buhay ko noon? Isa akong nag-addict. Buhay ko yung patao. Buhay ko patapon. Buhay ko basura. Wala na talagang value. In short, walang bagay na katangi-tangi sa akin. Parang Jerusalem. Pero hinugasan ako ni Lord sa pamamagitan ng simbahan na hinugasan niya ako. Binihisan niya ako. Tignan niyo naman ang pagmahal. Part so good. Part so good. Nung nadama, una mo ka. Sabi nga, lagi ko nga namin si Lord, saan ka mo magpuntahan ng mga estado sa buhay ang kalagayan mo. Always seek God. Lagi mo siya nilagay na center sa lahat ng bagay. And your life will change. Magkakaroon ka na mas malinaw na understanding sa mga nangyayari sa buhay mo. Prioritize your faith. This life is given to us by Him. And be thankful. Amen. Blessed ka. Huwag mo malilimutan yan. I-appreciate yung mga blessings na meron ka. Always be thankful for what you have now. Huwag sana tayo magtapo kay Lord sa mga delays, sa mga challenges sa life. Kasi lahat ng bagay may dahilan at sa tamang panahon, ipagkakalob niya yan. May all your souls turn into finally. Amen. God knows what He's doing. God knows the perfect timing. Kaya huwag ka lang mainip. Sabi mo sa anak mo, huwag kang mainip. Ay, eto na! Eto na yung taon na yan! Yes, my Grabe, wala na yung boses ko, no? Sabi ni Lord, when the time is right, I will give it to you. Amen. Woo! All glory belongs to Jesus. Amen. Amen. Sa nga po, nem-temporary. God. Ito na po nakaka-bless po, no? Na ito po sa mga bagay po na nais din po nating ipagpasalamat sa Lord because binigyan din po tayo ng mga prime leaders na wow, yung heart nila, yung commitment nila, talagang nagamit ng sakripisyo for the glory of God. And we're blessed because even sa nasa harapan natin, napaka-talented. Every time na meron tayong mga event, lumalabas yung mga talent. So, kahit hindi po tayo mauubusan ng mga mag-ministers, hindi tayo mauubusan ng talagang magagamit ng Lord. Kasi kahit dumami pa mga outreaches natin, kahit meron pa tayong daily padala sa iba't ibang lugar, yan po sa mga nagpapasalamat natin. Kaya, wow, galing ni Lord. Thank you, Nep, no? Yung pinibigay na 3 puntos, no? Nakakatawa kasi pwede ko naman makuling talaga 2024 para may BP natin laging okay, no? Sabi nga, BP, be person, love, discipline, be patient, be positive. Para lagi ang BP mo ay laging ayos. Amen? So, maulit pa natin yan, yung design yun sa atin sa taong ito. Ibinigay ni Lord para sa atin, para gabayan po tayo, para samahan po tayo. Tayo po natin ito ngayon. Of His word, there is no
kabila po ng aming mga nakaraan, sa kabila ng aming mga buhay noon, na para bang hindi na magbabago pero binago mo. Isa na po, Panginoon, yung aming speaker kanina. Isang patotoo, Panginoon, na walang imposible. Akala niya sa buhay niya, hindi na siya, wala nang pag-asa sa iyo bago. Dahil sa kanyang nakasadlangan, Panginoong mundo, mga bisyo, mga maling pananaw sa buhay. Pero Panginoon, inihahon mo siya. Salamat, Panginoon. Dahil kayo, ang Diyos ng mga pangyarihan, Diyos ng pag-ibig, Diyos na hindi tumitigil ang haba ng pasensya mo sa amin. Na kahit kami makulit, nagiging pasaway pa rin, minsan paulit-ulit yung aming pagkakamali, pero nandiyan kayo, Panginoon. Lagi mo kami inaalalayan, lagi mo kami tinutulungan, Panginoon. Kaya Panginoon, yung puso mo, Panginoon, maway maging puso po namin. Especially sa pagtingin namin sa aming kapwa. Nandiyan, Panginoon, na bigyan din po namin ng pasensya ang aming kapwa. Bigyan po namin ng malawak na paunawa. Bigyan po namin ng pagmamahalan doon, pagmamahal ng Panginoon, na kahit hindi kami ibig-ibig, Panginoon, meron kami space for them, Lord. Lord, salamat dahil buka kami, Panginoon, ng iyong pag-check-a na kulit-kulitin. Dito kami ngayon, Panginoon. Salamat, pinagtagumpayan mo kami, Panginoon. Na-enjoy po namin yung buhay sa piling mo, Panginoon. Buhay sa paglilingkod, buhay pang pamilya, buhay ka rin kasi laging nandiyan ka, Panginoon. Hinahanap mo kami na hinahanap sa mga level ng aming buhay. So, Father God, we thank you and we praise you, Lord. So, Father God, tuloy nga po na sa akin, bigyan mo kami ng pusong handang pagdisiplina, pusong handang magtyaga, pusong, Panginoon, na maging positibo. Kalimutan namin po na negatibo, mag-focus kami sa inyo, Panginoon. Nang sa ganoon po, positibong bagay makita po namin. Sa gitna ng problema, sa gitna ng mga suliraning, nakita pa rin po namin, Panginoon, na may pag-asa sapat kayo mismo. Nagsabi ko, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami mawawala. Panginoon, sa iyo po kapurihan, sa iyo ang pasalamat, sa iyo namin nangyayari, sa iyo namin namin aming buhay, aming sarili, ang aming pamilya, ang aming mga kabuhayan, aming galing, and even in Jesus' name, Panginoon. Lahat kayo, Panginoon, samahan mo patuloy at ilagay mo sa ikaloob. Kaya, Panginoon, ikaw mong pagkaloob ang iyong pag-apala. Now, may the Lord bless and keep you, make His face to shine upon you, and give you peace, more favors, more blessing. And tanggapin natin mga pangako ng Lord sa taon ito. Yakapin natin, embrace natin ang lahat ng kanyang mga direction. Ang sa ganun, sa taon ito, ay maging better than 2023. In Jesus' name, Amen. Amen. So, kanina, bilas po tayo ng